Magandang umaga po sa ating lahat at for today, let me bring to you Proverbs chapter 3 verses 1 to 10. Sabi po dito, "My son, forget not my law, but let thine heart keep my commandments. For length of days and long life and peace shall they add to thee. Let not mercy and truth forsake thee. Bind them about thy neck, write them upon the table of thine heart. So shalt thou find favor and good understanding in the sight of God and men. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths. Be not wise in thine own eyes. Fear the Lord, and depart from evil. It shall be health to thy navel, and marrow to thy bones. Honor the Lord with thy substance, and with the first fruits of all thine increase. So shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine." Marami pong mga kautusan dito ang Panginoon, and to start with, meron po siyang sinasabi dito sa verse 1. Unang-una, sabi po dyan, "Anak ko, huwag mong kalimutan ang aking kautusan, kundi ingatan ng iyong puso ang aking mga utos." And then sa verse 2, pinaliwanag po kung bakit kailangan nating sundin ang kautusan ng Panginoon. Sabi po dyan, "Sapagkat karamihan ng mga araw at mga taon ng buhay at kapayapaan ay madadagdag sa iyo." So basically, yung verse 1 po, ang reason kung bakit kailangan nating huwag kalimutan ang batas ng Panginoon ay dahil dito sa verse 2 na dadagdagan daw po ang ating kaarawan and long life and peace, no? And then number 2, sabi po sa verse 3, "Huwag kang pabayaan ng kaawaan at katotohanan. Itali mo sa palibot ng iyong liig, ikintal mo sa iyong puso." Yan po yung sinasabi na kung ano daw po ang kailangan natin gawin sa kautusan, no? At pinaliwanag po yan sa verse 4 kung bakit ganun ang kailangan natin gawin. Dahil sinabi dyan sa verse 4, "Sa gayoy makakasumpong ka ng lingap at mabuting kaunawaan sa paningin ng Diyos at ng tao." Yan. So number 3, sa verse 5, kailangan daw po natin magtiwala sa Panginoon ng buong puso natin at huwag tayong mananalig sa ating sariling kaunawaan. Dahil bakit? Dahil kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. So that's the importance of trusting God. And then, sa verse 7, sinasabi po dyan na huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata, matakot ka sa Panginoon at humiwalay ka sa kasamaan. And then sa verse 8, bakit? Dahil magiging kagalingan sa iyong puso at utak sa iyong mga buto. No? It shall be health to thy navel and marrow to thy bones. And then, sa verse 9, ano po yung inuutos sa atin? "Parangalin mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilik." Yan. "At ng mga unang bunga ng lahat mong ani." Bakit daw po? At pinaliwanag po yan sa verse 10, "Sa gayoy mapupuno ang iyong mga kamalig ng sagana, at ang iyong mga alilisan ay aapawan ng bagong alak." So, yan po yung mga pointers. Meron pong 5 pointers dyan na ipinagkaloob ang Panginoon. And if we are talking about the divine direction that God has given to our church, nandito po yan sa trusting in the Lord. So, one of the rules, one of the divine direction that God is giving to us is by trusting Him. So we need to trust God and not in our own understanding, dahil nandito po yung nakalagay yung divine direction. Dahil kailangan po nating, no,
Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all the ways, sa lahat po ng ating mga lakad, kailangan po nating i-acknowledge ang Panginoon and He shall direct thy paths. So, nandyan po yung divine direction na ating sinusundan. So, we have to trust God in all of our ways, no? And when it comes to giving, nandito po siya sa verse 9, we need to honor the Lord with our substance and with the first fruits of all our increase. So, kung meron po tayong mga dinadagdag ang Panginoon na blessings, kailangan po nating ibigay ang first fruits natin sa Panginoon. Dahil pinaliwanag po sa verse 10 kung bakit. Yan. Hindi po tayo malulugi dyan dahil sabi nga po, ang pagbibigay sa Panginoon ay walang kalugihan. So shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. No, mapupuno ang mga kamalig ng sagana, at ang iyong mga alilisan ay aapawan ng bagong alak. So here's the blessing. Kailangan po natin ipagkaloob kung ano man po ang nararapat sa Panginoon, dahil yan po ay may karapatang pagpapala na ipagkakaloob sa atin. Ang salita ng Panginoon ay tapat at ating mapananaligan. Purihin ang Panginoon.